Ano yung prueba na anak ka? By their fruits. Ibig sabihin, malalaman sa buhay mo. Anong bunga ng buhay ng tao? Ano yung buhay ng tao? So pag mamamatay, sinungaling, o lahat ng mga evil doers, sabi ng Biblia, you are not the son of God, you are the son of the devil. Sabi si Jesus. Maliwanag yun. Di ba? So, how to know that you are the son of God or son ba siya, anak ba siya ng Diyos? Very simple. Check mo yung buhay niya. Pangalawa, lead by the Spirit. Malalaman mo, lead by the Spirit, pag mag-pray yan, he will call God Father. He will call Jesus the Son of God or the King. And he will pray. He will call Father through Jesus. When you pray, you call the Father, not Papa Jesus. Mali yun. Tinuturuan na pinapalabas sa TV. Kaya yung mga bata, Papa Jesus, mali na prayer yan. Ang turo ni Jesus, when you pray, sabi niya sa Matthew 6, when you pray, pray like this, Our Father. Our pa, hindi siya makasarili. That's why, when you pray, don't pray, my Father. No. He said, Our Father. Ibig sabihin, pag nag-pray ka, huwag kang makasarili. Ipag-pray mo lahat. Huwag lang yung sarili mo, sarili ng pamilya. That's why He said, time will come, we will have that lesson. How to pray. That Jesus will answer prayer. The Father will answer prayer. How to pray? Like this. Our Father, through Jesus, authority means through Jesus. Then, by the Holy Spirit. So, ang pag-pray, supernatural prayer, na yung umaabot na ng isang oras, hindi dahil pabalik-balik, supernatural na yan. Ang pagtingin ko sa prayer, na lead by the Spirit, supernatural prayer, once you pray more than, when we say, let's say, sabihan natin more than 5 minutes siguro, sabihan natin, or 10 minutes, supernatural na yan. Ang natural na tao mag-pray lang, hindi makapag-pray ng mga ganyan. More than 10 minutes, 15 minutes, especially 1 hour, 2 hours. Supernatural na yan. Sino na yan? Ang Holy Spirit na yan. Ginagamit na lang yung bunganga mo. Why? He need us to pray? Because God is Spirit. So, walang katawan. So, hindi siya makapag-manifest dito ang kanyang kapangyarihan. Andito ang kaaway ang Satanas. No, he cannot manifest. His power cannot manifest without human body. That's why when you pray, the Holy Spirit will pray by the Holy Spirit, meaning sabihin, under the power, supernatural now, audible voice. Then the power will display. Kaya minsan parang nangangarap ako yung showdown ba? Yung may mga na demon possessed din, sabihan mo, in the name of Jesus, lumabas ka sa katawan na yan. Mga ganun. At although naka-experience na ako ng mga ganyan, hindi kaya dito na lang. Yung mga ganun. No, the devil, no. Sa Biblia, pag binasa mo, takot na takot sila sa pangalan ni Jesus. Sabi nila, mga example lang yan. No? So, ganun. So, hindi naman tayo nagbabase hindi ko sinasabi na kailangan ka mahaba mag-pray para sagutin. Hindi yun. Kung mahaba, alam mo, the more dumadami tayo, the more mahaba prayer ko. Isa-isa kayong pinapipray ko eh. Kaya malaking problema to pag ako lang lagi nagpipray. Sabi ni Paul Yonggi-cho, kilala niyo si Paul Yonggi-cho? Bagsak ng Kristyanismo ngayon sa Korea mula nung nawala siya. Siya yung the great leaders. Sabi niya, siya, pinakamababang prayer niya, 3 hours. Biruin niyo yan. 3 hours. Kasi biruin niya, libo-libo na yung mga leaders niya. Isa-isahin niya mag-pray yan. Kung malaman niya pa may problema yun, pagkuhanan niya yung mga prayer. Kasi nga, mag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos once mag-pray tayo, kasi spirit ng Diyos. Walang magagawang kapangyarihan. Illegal ang spirit dito kasi hindi to spirit world. Physical world to. That's why we need body. That's why demons, they want body. Gusto nila kung anong gustong gawin nila. Ingat kayo ha, baka, pero hindi yan. Kaya maraming mga nadidemon possess. 1 hour, 2 hours ka nang naglalaro, demon possess na yan. Demons of game. Electronic game. Any abnormal o not normal na mga bagay na ginagawa natin, delikado na yan.
Possible, there is spirit behind na yan. Addiction. Pero kung babad ka sa prayer, babad ka sa salita ng Diyos, babad ka sa praise and worship, walang iba. That's the fruit of the Holy Spirit. Holy Spirit na yan. Babad ka na sa Facebook, babad ka na, hindi ka na babad sa Biblia, delikado na. Social media, mas mahaba ang oras mo. Pero sa prayer, ang baba, delikado. Anything. So lead by the Spirit. Change life, mababagong buhay. No, matagal na nagsamba. Matagal ka ng dyan, tapos yung buhay parang ganito pa rin. Delikado. Baka pwede mo, anak mo talaga ako, Lord. Bakit parang ganito ko na lang, ganun ba? So may pagbabago. Yan ang sinabi ng Biblia. If anyone is in Christ, na naman, Christ na naman. Hindi religion. Hindi if anyone is in KGM, their life will change. Hindi, mababago. Hindi, sinabi in Christ. So you need Christ if you want to change your life. Any behavior, negative behavior, anything. Then fruit of the Spirit will manifest. Live by faith with action. No. Yun. Ang mga anak ng Diyos, kung anak ka ng Diyos, malalaman mo, isa sa palatandaan, namumuhay sa pananampalataya. Hindi kagaya kay Tomas, na to say is to believe. Sabi sa Biblia, for we live by faith, not by sight. Maniwala ka muna, then it will manifest. Maging ma-materialize siya. Mag-materialize. Huh? Magkano lang sahod ko noon? But I always claim. Pero alam ko sikreto eh. Kaya sabi ko, Lord, gawin, wag mo akong gawin. Lord, anak mo ako. Magmana ako sa iyo. Hindi ako maging maramot. I always declare because ang sikreto, be generous, sabi sa Biblia. That is a spirit. The spirit of generosity. Wala pa isang taon, nagulat ako nung nulipat ako, binagdagan agad ng 500. Wow! Sino pang aalis din kung binagdagan? No? Siguro, may coming pa daw eh. Siguro, sige, come on, welcome kayo mga pira. Yung mga ganun ba? So kahit anong pray mo, pero ang inuutos, be generous, paano yun? There's a principles kasi every area, may mga principle. Example, meron din sa Biblia, na sinabi ni Jesus nung inutosan na yung mga kapanyad may dinalang na demon possessed. Dinala sa mga disciples niya. Panay, rebuke na sila. Wala, hindi talaga lumabas sa katawan ng tao. Then sinabi ni Jesus, ang espiritong ito, lalabas lang by prayer and fasting. So one of the principle for deliverance is prayer and fasting. Ang prayer and fasting, ang prayer na may kasamang fasting, walang kain, hindi yung fasting sa umaga, feasting sa piyesta sa gabi. Baliktad lang yun. Real fasting, although sa fasting, pagdating sa topic ng fasting, iba-iba yan eh. Mayroong Daniel fast na yung gulay lang, mayroong dry fast, walang kahit tubig, wala. Mahirap yun. Kay Moses yun. Dito sa kinuha niya yung 10 Commandments, dry fast yun. Kahit tubig, wala. Jesus, possible yung 40 days niya. Dry fast yun. Merong fasting din na tubig ka lang. No? Matindi ang mangyayari dyan. So, yung mga ganun, principle yun. Reaping and sowing. Ano yun? Example. Gusto mong mag-ani, nagtanim ka, gusto mong magkaroon ng, mag-ani ka ng, example natin, bigas. Gusto mong magkapalayan. Aani ka ng palay. Di ka naman nagtanim. Principle of sowing and reaping. So, kailangan ng magtanim para may anihin. At hindi lang magtanim, alagaan mo din. Mayroon i-water mo, ano pa yun? Pataba, may pataba, fertilizer mo. Di ba? So, mayroon pang mga, ibang mga ano dyan, mayroon pang mga insecticide, kailangan mo ng isprehan naman, ano. So, yan yung kailangan natin alam mga ano. Kaya hindi lang it's not about only prayer. Pagdating sa financial, pagdating sa healing, pagdating sa protection, may mga kung na kailangan natin alam. So, that's faith. Mangyari yan pag may action ka muna. That's faith. Then, you will understand spiritual things. Bakit ganyan sila? Hallelujah, praise the Lord, dala pa ng Biblia doon sa Pilipinas. Tapos ang iingay. Hindi sila naingayan sa video eh. Ito, makakwento ko na naman. May isang church sa Makati, yun yung
barangay captain. Sabi na napakaingay. Kasi may nag-complain. Napakaingay daw. Ngayon, kinausap ng pastor, sabi na, Kap, sisaraduhan na namin talaga lahat to. Kunti na lang lalabas sa isang kondisyon na makatulog din kami during night or evening. Alam mo, Kap, malala pa yung mga video kay. Buti sana ako maganda boses. Di ka talaga makatulog. Ang sakit na sa tenga, matawa ka pa sa boses. Kasi lasing na eh. Malala pa yung video kay, pero panay sila reklamo. Pero yung, praise the Lord, hindi nila maintindihan. They cannot understand spiritual things. Why? They are not sons of God. You will understand and you will accept and understand spiritual things. Bakit bakit grabe ang mag-pray-pray? Bakit maglihans-lihans? Bakit mga magbibigay-bigay? Those are spiritual things, manifestation of spiritual things. You cannot understand that one. You will read the Bible, you cannot understand. Huh? Jesus is Son of God, Savior. Hindi talaga maintindihan kahit anong subo mo. Why? They are not Son of God. If you are Son of God, sabi sa Biblia, you will understand spiritual things. Yan yun. Then, may evaluate daw. Number 2, citizen of the kingdom. Sino ka? Sino ka? Who are you? Who am I? Anak ka ng Diyos. Once you are son of God, automatically you are a citizen in the kingdom. Meaning, your name was written again in heaven. Maliwanag, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Maliwanag, impyerno. Then, ambassador, meaning, meron tayong gagawin dito. Mag-share, mag-represent sa ating kingdom, sa ating hari. No? So, kaya pala ganun ka, kakaiba ka, anak ka pala ng Diyos. Pero ang napakasakit, anak pala ng Diyos yan. Ang lakas magmura. Nako. Yung mga ganun ba? Ang lakas sumunggaw. Yan, nakita ko doon. Sabi-sabi pa, ito yung church nila. Yung mga ganun ba? So, you are not representing your kingdom. You like that. If you are ambassador, then you will represent your kingdom. The kingdom of heaven came into this world. So you will represent Christ. As you are a son, kakaiba ka. Conclusion, tapos na yun. Now, we will continue. Panay-English tuloy ako, no? The importance of faith. Nag-i-imagine na ako eh. Yung Sudani doon, naghahanap ng church yun eh. Yung babae, yung hospital ba, yung pinakunan mo? Sudani yata yun eh. Kasi medyo maputi talaga siya eh. Ngayon, kinakabahan ako pagbalikan yung ba kasi English speaking na dito. Yeah. The Holy Spirit will help us. So the importance of faith. Alam na natin yan, importante. Ang kaimportante ng pananampalataya. Now, definition of faith. Hebrews chapter 11 verse 1. Now, faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. May kasiguraduhan kasi hindi mo nakikita. May confidence ka. Yan yung faith. Medyo malalim na pagkakanto. That's faith. So why faith is important? Alam nyo, kung meron mang isang bagay na importante sa atin, especially you claim now that you are son of God, kung meron mang isang bagay na napaka-importante na kailangan meron tayo hindi na mawawala or hindi hihina, walang iba, faith. Why? Why faith is important? Because sabi dito, we need faith to have access to the spiritual things. So, ulitin ko, we are or tayo ay mga anak ng Diyos spiritually, mga anak ng Diyos. Pumarito tayo sa physical na to. So, mamuhay tayo ng, ang sabi, live by faith, not by sight. Tama. Now, kung wala kang faith, why faith is important? Because we cannot access to the spiritual things. So, ano mga yan? Wala kang access. Ibig sabihin, wala kang connection o hindi ka maka-experience, hindi ka makatanggap
ng mga ano yan. Anong mga yan? Like, anong mga yan? Redemption. Ano yun? Redemption, redeem means redemption. Yang ibig sabihin, napariwara ka noon, pag mamayari ka ng Satanas noon, siya yung naghahari sa buhay mo, o sila pala, o baka makapanghilan na tayo, sila pala, hindi tayo, wala dito yan. Then, nung na-experience mo yung ginawa ni Jesus sa Kalbaryo, sa cross ng Kalbaryo, that's redemption. Ibig sabihin, hindi ka pagmamayari niya noon na pagmamayari ka niya ulit. At pagmamayari ka niya noon, nawala. Then nakuha ka niya ulit, kaya nga yung tinatawag na to bring back. So na-redeem ka niya. Dalhin natin sa pagsangla, no? Pagmamayari ng pinagsanglaan mo 'yon. Ngayon, so tubusin mo 'yon sa pamamagitan ng iyong pera. So ang paraan nun, pera. Para mapagmamayari mo ulit. That's redemption. So natubos tayo by the blood of Jesus. So, hindi pwede yung pera ang gamitin. Ang kailangan gamitin is blood. So, papayag ka para matubos o para gumaling o para ano ba yan ng pamilya mo? Mamamatay ka, yung blood mo kapalit. Payag ka. Mayroon nga tinatawag dito, blood money. Pero si Jesus pumayag. No, nagkatawang tao, masakit yung ginawa niya. Dual siya 100% God, 100% human that time. Kaya na-experience niya talaga ang kasakitan. So, na-redeem. Bisaya talaga lumalabas, nalukat. Ulit nga sa Tagalog. Natubos. Kanina, nakuhan ko na yun Natubos tayo by the blood. Natubos mo yung gold mong sinanla by your money. Kung nire-required ay blood, then give it. So, ang kinakailangan matubos ang tao is by the blood of Jesus. That's why we cannot access redemption without faith. Hindi mo ma-experience ang kaligtasan, ang kapatawaran without faith. Ganyan ka-importante ang pananampalataya. Di ba? Nalubat na. Okay lang. Hindi, yung speaker. Sira na talaga to. Magpapapalit ng bago. Okay lang. Malakas naman boses ko Mas gaganda kasi boses ko pag may mic JBL So, ano pa? Anything. Spiritual things. Plural nga things. So, any spiritual things. So, sabi, mamuhay tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, yung mga gusto nating mag-manifest dito sa physical being, sabi sa Biblia, ang lahat ng mga nakikita nanggagaling sa hindi nakikita. So kung gusto mong makita, magka-realize, maging milyonaryo ka, you need faith. Faith to become millionaire. Then mag-manifest talaga yan kasi you have faith. Anything, we need faith. So, kailangan mo na ng faith in order to manifest it. Restoration. We need to be redeemed first and then in order to be restored. Ibig sabihin, restoration, ibalik, again, na naman. No? Halos Restoration, paulit-ulit natin yan dito. Pag ito nalaglag, dito sa galing, nalaglag, ilagay mo dito ulit, o ilagay mo kung saan, hindi restoration nun. Kailangan, ibalik mo siya kung galing, saan siya galing. Ang original na tao na ginawa ng Diyos, kailangan maibalik siya sa original kung ano siya noon. Diba? So, unang nawala is Holy Spirit. Di ka makapunction sa will ni Lord without the Holy Spirit. Yan yung restoration. Fully restored tayo. In order to be na mangyari yan, kailangan ma-redeem muna. Ibig sabihin, mapatawad, malinisan muna ang katawan na to na nagkasala. Then the Holy Spirit will dwells in us dahil malinis ka na. By faith, through the redemption of the blood. Then, ready na para tumira ang Holy Spirit. Then, it will manifest. So, you cannot access with it without faith. Revelation. Ano ba yung revelation? Unveiling, i-unveil, or i-reveal. No. Healing, signs, wonders, and miracles, etc. Anything. No? Kasaganaan sa buhay. All we need faith.
Ganyan ka-importante ang faith. Kaya alam ko na, ngayon ganun pala. No? Anything you need from the spiritual, yung gusto mo mag-materialize, you need faith. Ephesians 2, verse 8, for it is by grace you have been saved through faith. Yan yung redemption, kaligtasan. Kailangan, ginawa na, yun yung grace. So tanggapin mo yan using your faith. Hindi mo nga nakikita, pero kailangan paniwalaan. He said to her, sa Mark 5:34, bilisan na natin to, para mabilis tayo, kasi yung bulalo talaga yun, malamig na yata, lumabas na si Mrs. Pinapainit na yata. Sige, may painitin mo na, kayo, mabilis na ako. Gutom na rin ako. Yung physical, nagugutom na. Sabi sa Mark 16, Mark 5 muna tayo, he said to her, daughter, your faith has healed you. Sa other translation ito, hindi niya sinasabing daughter, anak kita. Ang sinabi niya, babae. Sa other translation, sa Tagalog, tinignan ko. Kasi yung inaaral kong Biblia, iba-iba translation eh. So, nung tinignan ko, akala ko sabi, walang daughter, sabi tinatawag sa identity. Meron. Nung tinignan ko, babae. Ganun pala yan. Ang ibig sabihin na sabi niya, babae. Yung pananampalataya mo has healed you. You see? Yung sinabi natin kanina, nagkaroon siya ng access sa healing, kapangyarihan ng healing. It's because of her faith. Go in peace and be freed from your suffering. Mark 16. And these signs will accompany those who believe. Alam, may mga signs yan yun. No? Paboritong verse yan, nag-rima sa akin yan. Time will come. Although na-experience ko na yan. Speaking in tongues ako. Cast out demons, na-experience ko na yan. Healing. Isang linggo, hindi daw nakatayo. Sabi ko, Muslim yun ha. Sabi ko, maniwala ka, mag-pray tayo. Tanggapin mo, maniwala ka, i-declare mo. Pagbalik ko after 3 days, nagtrabaho na sa rabiran niya. 1 week, hindi nakatayo. Nagulat sila. Pati ako, nagulat din ako. Yan lang ginawa ko kasi naniniwala ako sa verse na to. Kasi yung sinabi, and these signs will accompany those who believe. Sabi, in my name, they will drive out demons. Naalala ko yung madaling araw, pumunta kami sa demonyo. Sabi ng pastora, come, we will go. English yun. Punta tayo doon. Mayroon tayong kakas out na demons. Ganun talaga muna ako. Medyo yung pananampalataya ko nung time na yun, parang medyo pa ako eh. Parang medyo kinabahan ako kasi may mga naririnig ako, sasanib daw sa ibang katawan. Sabi ko, naku Lord, pray, baka pumunta ako, grabe mo ng prayer ko eh. Pero gumaling. Dalawa lang kami noon ni Pastora. Yung ginamit ng Diyos na para born again ako. Punta kami doon sa nademonyohan. So, sinabi ng Biblia, paniwalaan natin, pamagi na, mga signs yan to those who believe, sinabi. In my name, using the name of Jesus, the authority means, you have the authority. Jesus gave you authority to drive out demons. In the name of Jesus, lumabas ka sa katawan na to. Pag narinig na, hindi dahil ang lakas ng boses mo, may iba nga, sabihin nga, in the name of Jesus, labas ka dyan. Tapikin lang, labas. Wala na. Lumabas na yung sa katawan. Bakit? It's because of Jesus. Alam nila yan. They will speak in new tongues. Tongues. Ito na yun. Yung speaking in tongues. Yung heavenly language. They will pick up snakes. Huwag niyong subukan to ha. Masisira buhay mo. Sabi dito, they will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Huwag niyong subukan ha. Ang ibig lang sabihin ito, mga aksidente. Hindi sinasadya. Pero marami naka-experience yan. Itong deadly poison, si Paul Yonggi-cho, yung the greatest church, Assembly of God yan, sa Korea. Million ang member. Mag-traffic nga kaya ginawa na lang nila, online. Kasi pag mag-prayer meeting, mag-church, mag-traffic ng buong Korea. Ang hirap ng Korea nun. Matindi ang prayer ng pastor na to. Pinakamababa nga, 3 hours na prayer niya eh. Babad talaga to. Kaya pag nangaral to, revival talaga eh. Healing, signs, wonders, mga miracles nangyayari. Yung anak niya, napoison. Namatay na yung iba, yung anak niya, napoison. Kinot niya ito. Bombard talaga siya. Punta siya sa kwarto niya. Buhayin mo, Lord, anak ko. Namatay na talaga. Pero alam nyo, suka ng suka yung anak niya. Nabuhay.
Nalabas yung isuka. Alala ko si Mrs. Kapon. Sabi ko, ba't ka bumili niyan? Kamuting kahoy. Alam niyo kamuting kahoy? Yung tinatawag na kamuting kahoy. I don't know sa Tagalog. Sabi ko, nakakalason yan. Kaya tinawagan ko ng tinawagan. Balinghoy. Maraming nalason yan. Alam niyo, bakit hindi ni minsan ngayon lang ako nakakain yan kahapon? Hindi ako bumibili niyan. Kasi delikado, nakakalason yan. Marami nalason yan. Oh, yun. Tsaka yung pag-harvest, yan. Tsaka yung pag-harvest, sumubra ng 1 taon, nakakalason na yan. Patatas, potato, pag nag-green na, huwag nyo nang kainin. Yung potato rin, na nag-green na yung balat, lalo na yung tubo na, nako, huwag nyo nang kainin yan. Nakakapoison yan. Tapon nyo na, huwag na kayo minayang. Mas manghinayang kayo sa katawan ninyo. O sa... Pero bigla akong naalala tong verse na to eh. Parang napacheck agad ako eh kung malakas ba faith ko. No. Ingat kayo niyan. Ang yung bilanghoy, yung kamuting kahoy, hindi ako madalas bumibili kasi hindi ko alam kung paano yon tinanim, paano hinarvest. Baka sumubra ng 1 taon na o ano. Kaya, pero si Mrs. gusto niyang tumikim eh. Sabi ko, paktikin mo muna sa iba. Ganun. Sabi ko, naalala ko. So, ito mga aksidenteng pangyayari na ibig sabihin, grabe prayer nun, nabuhay yung anak niya. Dura na idura, soka ng soka. Nagulat yung mga tao. Matinding mga himala doon sa Korea noon. Yung buhay pa yung pastor na yun. Si Paul Yonggetso. Then ito pa, they will place their hands, ito na, yung ipapatong daw, on sick people, and they will get well. Marami akong experience, even myself. Hindi ako nakaihi noon. Sa Mindanao ako, nasa mission field kami. Hindi ako nakaihi, kakainom ng soft drinks, mga ano-ano dyan. Nanghingi talaga ako tawad kay Lord. Hindi na ako makaihi, kinabahan ako. So, patay. May kanta pa naman na sa Bisaya na, ang dili ka ihi, patay. Yun talaga parang naaalala ko. Ako, Diyos ko, hindi na ako makaihi. Pumasok ako sa kwarto ko. Timing pa yun na wala pang dumating na allowance. Walang pambili gamot. Naglakad talaga ako pumunta ng hospital. Friday ba yun? Close din. Kasi Friday eh. Hapon na. Sabi ko, wala na talaga akong choice nito kundi pumunta mag-lock sa kwarto. Nag-pray ako. Grabing pray ko. Alam nyo anong nangyari? Pag-amin ko talaga, parang may binuho sa akin. Na, sobrang lamig na naramdaman ko. Tapos bigla kong naalala yung gamot na dahon na sabi, uminom daw ako nun. Maya-maya, nakaihi na ako. Sabi ko, yung lagnat ko biglang nawala eh. Yun yung on the spot nawala eh. Tapos biglang sinabihan ako ng Holy Spirit na uminom ako nung kalimutan ko yung anong dahon na yon. Inutusan ko yung estudyante na kumuha. Ininom ko. Maya-maya, laki na ng ihi ko. At hindi. Ayan. Nilihans ko yung sarili ko. Yung nga, meron din akong mga nilihans. Pabalik-balik pa ako doon, Muslim din. Hindi talaga. Naabutan na lang kamatayan niya. Sabi ko, wala talaga yun. Wala sigurong faith. So, meron ding mga gumaling, meron ding hindi. So, it requires faith. Kasi sabi na, those who believe, ganyan ka-importante ang pananampalataya. Number 2, bakit ganyan ka-importante? To move us into action. If you have faith, sabi nga sa Biblia, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. Kita nyo, tingnan nyo, by faith, sabi. Anong nangyari? Anong ginawa ni Noah? Nag-move into action sa kanya. Kung wala siyang faith, ang init-init. Gagaya ng mga tao, hindi naniwala. Hindi naniwala. Kasi ang init-init. Pero dahil naniwala si Noah, ito yung nag-move sa kanya into action na gumawa ng barkong yun. Oh. It's because of faith na save sila. Sa ano yun? Anong tawag nun? Nung Noah's Ark nga ang tawag nun. Nung panahon ng 40 days and 40 nights na dito yun, buong mundo. Then, sabi sa James, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, it is dead. It's dead, sabi ni James. Ibig sabihin,
buhay na pananampalataya will move you into action. No? Naniniwala ka na sinabi sa Biblia magbigay, God will continue to bless you, pero hindi ka nagbigay, wala kang faith doon. So you need faith so that you can give. Amen? Naniniwala ka na pag nag-pray ka sasagutin, then it will move you into action naman mag-pray ka because of your faith. Diba? So, ganyan ka-importante. Number 3, to live a victorious life. Sabi sa Biblia, anong nangyari nito? Hindi ko na kwanto For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So, alam nyo na yung victorious life. How to live a victorious life? You need faith. Number 4, to please God. Na ibig sabihin to please God, to glorify God. Sinabi dito sa Hebrews 11, and without faith, it is impossible to please God. Nang ibig sabihin, kung wala kang pananampalataya, imposible na mapapurihan mo ang Diyos. Imposible na magagalak ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Paano ba paano ba magagalak ang Diyos sa iyo? Matutuwa ang Diyos sa iyo, mamuhay ka ng naayon sa kanyang kalooban. No? Mamuhay ka ng maayos. Nag-pray ka, nagsamba ka. So, ano man ang mga bagay na ginagawa mo, ito'y magbibigay ng ikakalugod sa Diyos. Pero hindi mo magagawa yan kung wala kang faith. Tama? Nandito kayo ngayon, it's because you have faith. Naniniwala kayo sa Diyos, tama? So, ganyan ka-importante ang pananampalataya. Kasi hindi matutuwa ang Diyos sa buhay natin kung wala tayong pananampalataya. Now, kung ganyan pala ka-importante ang pananampalataya so that we can live victorious life, we can glorify God, we can it will move us into action. Bakit kaya dito nilalagay? No? Bakit hindi nila pinalaya? Kunin ko kaya to. No? Magbibigay ng access sa spiritual things. Magkaroon tayo ng access. So kung ganyan pala, importante, now, ibig sabihin, kailangan natin ng pananampalataya. Now, the question, paano? How to build a strong faith? Hindi lang basta, basta ganun na. Parang hinahabol ko pag lumalabas sa utak ko . Hindi lang basta magkaroon ka ng faith, kundi faith or pananampalataya na strong. So how to build? Maliwanag to. Sabi dito, by keep on hearing God's word. Sinabi sa Romans 10, hindi ko yata nalagay yung verse. Hindi ko nalagay. Pero memorize ko naman. Yata. I-quote ko na lang. Sabi sa Romans 10:17, ang sinabi doon ay, yun nga, nakalimutan ko. Faith comes from hearing the word of God. Yun yung laman. Ano daw? Faith comes. Ang pananampalataya daw dumating or mabuild through hearing. Tanong, paano yung bingi? Hindi nyo ba natanong yan? Ako natanong ko yan. Paano, Lord, yung bingi? Kaya nga, ang daming bingi, nagkahimala muna, nakarinig muna, then nakarinig na salita ng Diyos. Naapektuhan sa manifestation ng kapangyarihan. Ganun na daw. Yun nga. 4 na nga. Sige, tutuloy na natin sa sunod. Para may babalikan kayo. Then next nito, maganda kasi magandang topic sa sunod. Ituturo ko sa inyo yung sekreto ko na hindi ako nadadali ng Satanas. Minsan, nakakaon siya, pero andyan naman si Lord, yung
tinatawag na battle of the mind. Alam nyo, may gera dito. Matinding gera. Ang girang nangyayari dito, isa sa girang nangyayari dito, yung utak. Mind. Ito yung battleground ng Satanas. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-ingat tayo sa nakikita, naririnig. Dito sa mundong ito, nandito ang kaway. Alam niya paano niya tayo talunin. Although, hindi na natin siya kailangan kasi talo na siya eh. Pero matatalo tayo using our brain, how we use our brain. Kung ano ang nilalagay natin, matatapik natin yan sa kanon. So ito na lang tayo, how to build a strong faith? By keep on hearing God's word. So keep on hearing. Now, kung ang lagi mong naririnig about healing, it will build you a faith of healing. Kung lagi mo naririnig about financial, topic, time will come, sunod-sunod dyan, magtatapik tayo about financial. Then, mag-build up sa'yo ng faith dyan, magugulat ka. Malakas yung faith mo. Bakit? Narinig mo eh. So, ibig sabihin, keep on hearing by topic. So, kung ang narinig mo about healing, of course, ang faith na mag-build up doon, strong yung faith mo dyan about healing. Kasi yun yung narinig mo eh. Nung narinig mo na, lagi mong naririnig na chismis, yung kilay mo, ang pangit ng kilay mo, magbibuild ng faith yun na pangit talaga tong kilay ko. Kailangan ko na talaga itong ipalagyan. Ganon yun. No? Kasi yun yung naririnig eh. Di ba? Anything na maririnig natin, mag-build up ng faith yun. Kaya ingat tayo. Di ba? Kasi lumabas eh. Di ba? Ganun yun. Kung ano naririnig. Kung lagi mo naririnig sa bahay, alam mo yun, minsan, depende sa nakalakihan, no? Kung ano tayo, minsan depende yan sa nakalakihan eh. Sa paligid mo eh. Anong lagi mo naririnig. Kala yung mga palamurang bata, lagi minumura yung pangatlo ko. Tinanong ko, bina-crown check ko, kumusta, ano ba yung tatay, yung nanay? Sabi niya, yung tatay nung batang yun, palamura. Sabi ko, kaya pala. Now I understand. Yun yung lagi narinig eh. Nag-build ng nakwan yung utak niya. Hawawa. So yun. So, lagi nating narinig. Ibig sabihin, makatanggap ng information. Yan ang ibig sabihin. Ang pagkatanggap ng information, kasi ang pagkarinig mo ng anong mga narinig mong information, nakakuha ka ng information, ang isa sa ginagamit ay by hearing. Pero hindi ibig sabihin limited na dyan lang. Na ang ibig sabihin kasi nito na by hearing Christ word or God's word, faith will establish. Hindi kasi limited doon. Ang ibig kasi sabihin doon, makatanggap tayo ng, ang ating spirit, hindi kasi itong body. Our spirit, makatanggap ng information from the word of God. Now, you can get, masisya na kayo. Makakuha ka ng impormasyon by hearing and by reading. Ano pa? And even by touch. Yung mga special one, gaganunin nila yan, no? Pero basically, itong dalawa, by hearing and by reading. So when you read, then you can get information to your spirit. Then your faith will be established. By supernatural prayer. Ito na yun. For anyone who speaks in a tongue, it does not speak to people. Kung narinig nyo yung kaninang mga heavenly language yun. But to God. May narinig kayo sa akin na prayer na yon, hindi ko to pinapakon sa inyo. Ito na yung sinasabi sa Biblia. Direct yun to God. Only God can understand. Nagko-communicate na ako direct. My spirit to the spirit. So spirit to spirit na yon. Yan yung sinasabi. Ang sabi dito, for anyone who speaks in tongue does not speak to man or to people, sabi dito, but to God. Indeed, no one understand them. Walang makakaintindi. Except, mayroong sinabi sa Corinthian na mayroong gift niyan na maka-translate. They were utter mysteries by the Spirit. Yan yung sinabi. Meron pa yung karugtong ito sa ibang translation. Kasi ang sinabi dito sa ibang translation, ang nagsasalita o nagpipray ng lingwaheng diretso sa Diyos, nagpapatibay ng kanyang pananampalataya. Kaya ganyan isa ka benefits ng speaking in tongues. So, supernatural prayer na yan. Mag-build up ng pananampalataya mo yan. And pray in the Spirit on all occasions.
with kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying. Ang sinabi dito, matindi, no? Pray in the Spirit on all occasions. All kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Matindi. Kumusta ang prayer life natin? Gusto nyong mahawaan? Punta kayo dito pag madaling araw. So yun, through prayer. Una, how to have faith? Faith by keep on hearing. Kasi nga, kung anong narinig mo, mag-build up ng faith yun eh. So kung ayaw mong mag-build up sa'yo ng mga negatibo, huwag mo silang pakinggan. Punta ka sa salita ng Diyos, nakaka-build up yun. Nakaka-encourage yun. Then, by prayer. Pangatlo, by obeying God's word. Yan yung sinabi dito sa amin. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ito na yun. May gaya ka daw sa nagpatayo ng bahay sa bato. Kapag ang mga naririnig mo ay ginagawa mo. Totoo yan. Kasi ma-experience mo eh. Once na ginawa mo, yung pinapaniwalaan mo. Then, titibay lalo yung kwan mo. Example, bakit kailangan mong sundin ang salita ng Diyos? Ito, magandang kwan kasi ito. Gusto ko talaga ma-impart sa inyong pananampalataya. Hindi ko sinasabi na mas kwan ako sa inyo ha. Kasi nasa level na ako ngayon na todo na to pagdating sa pera, sa Diyos. Nakita nyo yung mga kwan na eh. Kaya gusto ko ma-impart ang faith na ito para mas lalo kasi sikreto to eh, prinsipyo ng Bible eh. Noon, napakahirap kong maniwala pagdating sa pera. Marami ako tanong. Pero mula nung dahil nag-build up na itong faith na to, sinunod ko, ginawa ko. Kaya sabi, sundin. More than pa 10%. Ang tawag na dyan, kasi kung 10% lang, ang tawag lang dyan is obeying yung sinunod mo yung sinasabi na 10%. Pero pag more than 10%, ang tawag dyan, generosity. Pero hindi ko sinasabi na gayahin nyo ako. Ito ay by faith. Kung anong level kayo. Magsimula kayo sa kung ano lang yung pinapaliwalaan nyo muna. Pero pag gusto nyo na, kasi sikreto ito eh, na mas lalo pa yung lalago yung faith nyo, kailangan nyo munang laging marinig, mabasa ang topic na yan. Then, gawin ninyo. Then, ma-experience ninyo na agad ang result. Then, makita nyo mas lalo yung faith nyo lumalago. Tumitibay. No? Na kahit magkano lang na. Pagdating sa financial, pagdating naman sa healing, ang hirap ko din maniwala sa healing, no? Dumating din ako sa point na ako mismo parang hindi ko kayang ipag-pray na sarili ko nagkakasakit. Dami kong tanong. Pero dahil ito yung prinsipyo ang ginawa ko, lagi kong pinapakinggan. Makinig ako minsan sa mga pastor na gifted sa healing. Paano sila mag-preach about sa healing, mag-testimony. Nagbibuild ng faith sa akin yun. Then, nakakapag-pray na agad ako. Minsan, babasa ako ng about healing. Kung anong gusto mong topic, anong gusto mo na mas kuan, or kung ano yung lagi mong narinig na babasa, magbibuild up ng faith sa'yo. Then pag ginawa mo, may experience mo, lalong nagpapatibay sa pananampalataya mo. Pagdating ng kahit ano, hindi ka na, kasi matibay eh. Yan yung how to build a strong faith. Hindi yung hanggang narinig mo lang, hindi mo gawin. Kaya ko, nasa level ako, naniniwala ko ng makapangyarihan ng fasting. Fasting ako. Ang hirap ng trabaho ko. Kasi panay katikim. Kailangan mo tikman eh. Kaya baka nagkamali ka, tapos pagdating sa customer, nag-complain, nayari ako. O, di ba? Pero kahit na, maraming paraan pag gusto eh. Di ba? So, hindi ko rin sinasabi gayahin ninyo. Ang akin dito, na ini-impart ko sa inyo, we will live by faith. Ang sekreto, gusto mo mag-build up kayo ng faith in kung anumang bagay, keep on hearing. Kailangan marinig mo. Andyan ang YouTube. Andyan ang Biblia. Basahin mo. Ibig sabihin, you need to receive information by hearing and by reading. Amen? Amen. So, maglaan tayo ng oras, makinig sa YouTube. Hindi ako maatake ng demonyo during that time 8 hours eh. Hindi niya malagyan ng utak ko kung ano-ano eh. Bakit? Nakababat ako sa dalawa lang. Kantang Makadiyos
praise and worship, and then mga preaching ng mga pastor or audio Bible. So, paano yung mapinitrate yung utak ko? Nakapinitrate salita ng Diyos. So, yung faith ko lalong nagiging strong. Kaya pagdating dito, sarap mag-pray kasi napakakwan yung faith ko. Ang hirap mag-pray pag wala kang faith. So, paano? Salita ng Diyos. Kasi yung pag narinig mo problema, negative, ayun, ang lalabas sa bunganga mo, yun din, magmamanifest sa buhay mo. Kaya makikita mo, bakit ganyan ang buhay mo, yun yung nare-receive mo eh. Pero pag nakapinitrate lagi salita ng Diyos, magugulat ka. Uy, iba na siya ngayon na. Hindi ito nagbabasa Bible noon na. Bakit nagbabasa na? Nagpipray na ngayon na. Hindi nagpipray noon eh. Bakit? Nababad ka sa salita ng Diyos. Nag-establish yung faith. Amen? Tayo. Natapos talaga natin. So, faith is very important. That's why we must have it by keep on hearing, keep on praying, and keep on obeying God's word. Hindi lang hanggang nag-pray ka, kundi gawin mo. Kung anong pinaniwalaan mo, huwag mong hayaan mawala yun. Gawin mo. Then pag na-experience mo yung result nun na pinapaniwalaan mo, lalong mag-strong yung faith mo. Ito yung sinabi. You will be like a wise man who built his house on the rock. Di ba ang bahay na naitayo sa bato? Nakahalublak. Bato ngayon sinabi. Halublak mo, ang tibay nga eh. Ganyan katibay pananampalataya mo. Ano mang testing sa buhay. Ano mang mga negatibo naririnig mo na ngayon. Ako, uwi pa rin ako kung makauwi na. Sabi na, Crisis Pilipinas, maniwala ka dyan. Hindi yan yung sinasabi sa Bible. Huwag ka maniwala sa nakikita. Kung ano ang promise. Diyan tayo. Amen? So let's pray. Hallelujah. Salamat, Lord. Sa iyong salita, I pray, Father, na patuloy itong mangusap ka sa iba't ibang kaparaanan. Either naririnig namin sa ibang nangangaral or nababasa namin, Ama. I pray for that, Father, in the name of Jesus. Hindi na nakawin. Sometimes, Lord, paglabas namin o kung ano makita namin, marinig namin, then ito na agad ang mag-build up na faith sa amin. Hindi namin tanggapin. Ginagamit ng Satanas yan para manakaw niya ang salita mo. Isa yan sa mga paraan ng Lord. I pray, Lord, na hindi niya nanakawin ang mga salita na tanim sa aming puso sa pamamagitan ng kung ano-ano man ay pakita niya, ano man ang i-inject niya sa aming utak. Ang amin palagi, Ama, mamemorize namin ang iyong salita, panghawakan namin dahil totoo ka, hindi ka nagsisinungaling. Ano man ang mga sinabi mo, mangyayari ito. Once we have it, we believe it, and we do it, Father. That's my prayer for each one of us, Father. You will continue to teach us, Father, as we read your word and study at marinig namin. I pray that it will build up faith to us, Father. A strong faith, Father, so that we have the access to spiritual things. We have access to anything, Father, by faith. Because faith is very important. That's why we need it. And now, alam na namin, dahil importante palang pananampalataya, we cannot get protection, we cannot get financial blessing, we cannot get healing, miracles without faith. So, in order to have faith, we need to keep on hearing, praying, and obeying it, Father. I pray for that to each one of us, Father. It will happen in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. I pray, Father, impartation of the faith. Itong mga natanggap nila, narinig nila, mag-build up ng faith, Father. A strong faith, Father. And we will live by faith as your son, Father, as a citizen of the kingdom of heaven, Father. This is my prayer, Father, in the name of our King, Jesus, the Lord of Lords, and the Savior and the Son of God. Hallelujah. Taas natin ating kamay. By the authority that Jesus gave to me as a son, as a citizen in the kingdom of heaven, as an ambassador, Jesus said, "Go, therefore go to all nations and preach the gospel and teach them, baptize them. And remember, I am go with you to the ends of the world." And he said in Acts 1:8, "When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power, and you shall be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth." I believe, Father, I accept, Father, in Jesus' name. And I bless each one of us, Father, with protection, grace, and favor, and empowered by the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen.